Na-invite nga ako sa fishing adventures ng mga fisherman dito sa aming lugar. Kaya naman tara, samahan niyo ako sa pag-harvest ng kanilang baklad idols. 4 AM nga lang nag-start na kaming lumakad dahil 2 to 3 kilometers ang layo nito magmula sa bahay idols. Sa fisheries, ayan, kasama ko si nanay, si ate, saka si ate Marlene. Sama ako sa kanilang manguha ng isda. Medyo maliwanag na nga idols nung makarating kami sa headquarters at marami na nga mga fisherman na nagre-ready para sa paglusong sa dagat. Ito nga pala yung IVAPSI or Iba Fishermen and Fisher Folks Cooperative. Samahan ito ng mga isda at pati na rin ang mga nagtitinda ng mga isda. Kaya naman marami talaga sila idols. Good morning, nanay! Sasama kami doon sa flatboat na tinatawag nila. Ayan. Sasama tayo sa kanilang mag-fishing. Ang aga natin gumising, guys. 5 AM naglalakad-lakad na tayo. Habang nagre-ready nga, inabutan ako ng ibang fisherman ng life vest to make sure na secured tayo kasi hindi natin alam kung ano yung disgrasya sa dagat. Dahil nga itong ating mga fisherman is skilled na lumangoy idols at may mga professional divers pa silang kasama. So, syempre, yung mga sumasama lang sa kanila, binibigyan nila ng life vest to make sure na kung sakasakaling hindi naman hinihiling na lumubog or magkaroon ng problema sa paglalayag, secured naman tayo. At isa pa idols, talagang binabantayan din sila ng maritime or yung ating mga coast guard. Kahit ang BPAR is minomonitor sila idols to make sure na tama yung kanilang ginagawa idols dahil itong IVAPSI is 100% na sinusuportahan ng aming LGUs, lalo na ang aming butihing mayor na si Mayor Irene Maniquis Binyan. Sakay na daw kami. At bago pa nga lumabas si Haring Araw idols, pinapasakay na kami sa bangka kasi naglalayag na kami. At yung ating mga mangingisda nga idols, nag-start ng magkarga ng mga gamit at isa-isa na rin silang nagsampahan sa flatboat. Akala ko nga dyan din kami sasakay idols, pero doon pala kami sa Dimakina na bangka. May epic pa nga dito idols. Pagsakay ng pinsan ko, yung aso niya nagpipilit talaga na sasakay. Kaya naman, sinama na rin namin siya. Ba't dahil niya pag-away ka dyan sa aso mo? Yung aso niya, inaaway siya. Nanay. Ayan, we're moving na. Good morning, idols! Ayan. Sasama tayo sa mga fishermen ng IVAPSI. Ayan sila. Nag-start na nga umandar yung bangka idols pero dahan-dahan lang muna yung aming takbo kasi hilahan pala yan idols. Kami pala yung manghihila, yung bangka namin yung manghihila nung mga boat ng mga mangingisda. Bali yung mga kasama naming small boat is wala silang makina. So, yung bangka na ginagamit namin, yun yung manghihila hanggang makarating kami sa baklad. At napakaganda naman talaga ng pagbuhang liwayway idols. Kaya nga kahit 2 hours pa lang yung tulog ko from work idols, talagang gumising ako nung ginatok ako ni nanay kasi gusto kong ma-experience yung morning na ride sa boat. At yung alagang aso ng pinsan ko, mukhang nag-e-enjoy naman siya habang nagbo-boating kami. Pero medyo nininervyos nga lang siya kaya kapit na kapit talaga siya sa gilid ng bangka. At ayan pa nga, nagbumuni-muni siya idols. Hindi ko alam kung anong iniisip niya pero talagang seryosong seryoso si Bisaya. At konting-konti na nga lang makakarating na tayo sa baklad idols. At yung sunset, medyo dumudungaw na siya idols. Ang ganda-ganda ng scenery pag nandito ka sa lugar kung nasaan ako idols. Bihirang-bihira yung sa ating mga ordinaryong tao, itong mga ganitong experiences
may chance, syempre i-grab mo dahil na-invite tayo, tara, diba? At eto na nga, nandito na tayo sa tinatawag nilang Baklad Idols. Sobrang laki ng baklad nila, idols. Ang sabi ni nanay, 2 hectares to or 20,000 square meter ang laki niya. Kaya sobrang luwag talaga nitong baklad nila, idols. At naglagay na nga ng anchor yung kapitan o yung driver ng ating sinasakyang bangka. Tumalo na nga rin sa dagat yung ating mga busero or yung mga divers natin, idols. Sila kasi yung iikot sa buong baklad, idols, para ma-check kung may mga natrap na isda sa paligid ng net. At sila rin yung tutulong sa ating flatboat para makapasok sila sa loob. Nakakabilib nga sila, idols, kasi grabe yung stamina nila pagdating sa swimming. Imagine, paikot-ikot sila dyan sa 2 hectares na net na yan. Tapos may biglang sisigaw na fish on at may nahuli nga silang barakuda, idols. At isa pa ulit na napakalaking barakuda. Imagine, meron silang baklad na i-harvest, tas may mga isda pang natrap sa paligid. Habang umiikot yung ating mga busero, itong ating mga fisherman naman nag-uumpisa ng hilahin yung net, idols. Iyan nga palang net na hinihila nila, idols. Yan yung zipper net or pangkulob na tinatawag nila, idols. Diyan pala natatrap yung mga isda na pumapasok sa kanilang baklad, idols. Kaya pala, nagtataka ako kung bakit maraming bangka, maraming mga isda na kasama kasi kailangan pala na malakas na puwersa dahil meron silang malaking net na hihilahin. Medyo mahaba-haba ito. Tapos meron silang busero. Yung mga busero o yung mga divers ang magsisilbing mata nila sa baba, idols, kung sumabit ba sila sa net or sumabit ba yung pataw para maiwasan yung pagkasira ng baklad. Grabe din yung effort ng mga fishermans dito, idols, kasi kailangan synchronize yung galaw nila. Pag may nauunang nanghila ng net, kailangan intayin nila yung kabilang side para mas pumantay yung paghatak nila ng net. Sobra din talaga yung pagod at effort nila dito, idols. Kaya naman saludo ako dito sa mga napakasisipag na fisherman ng Iba Zambales. Makikita mo yung dedikasyon nila at saka yung pagkakaisa-isa nila, idols. Which is nakakabilib kasi bibihira na rin talaga ngayon na nagkakasundo ang lahat, diba? Kahit kita mo yung pagod sa kanila, talagang nag-e-enjoy sila. Kaya nag-isang hey naman ako dyan at pumaway naman talaga sila. Game na game pa nga din sila kahit makikita mong pagod na sila sa paghatak ng net, idols. Tumatagal din pala ng halos 1 oras ang paghatak ng net, idols. Kaya naman habang hinihintay nating makita yung kanilang mga nahuli, sinamantala ko rin syempre na mag-video kasi ang ganda-ganda ng view dito at lalo pataas na nga si Haring Araw at nasa gitna ka ng karagatan. Mapapa-thank you Lord ka na lang talaga at makikita mong napakalinaw talaga ng tubig dito sa amin. At unti-unti na nga lumalapit na sa ating pangkulob yung ating mga fisherman. At na-e-excite na nga sila dito. Ang dami nilang huli ata. Tuwang-tuwang nga sila, idols, dahil marami daw naman yung pangulong. Guys, ang dami daw talakito. Ito daw yung tinatawag nilang zipper net. Yung zipper net, idols, nandoon na kasi yung pinakapangulong. Yung pinakadulo ng pangulong. Kaya naman tuwang-tuwa sila kasi marami daw silang nahuling talakito. Nagkakagulo na nga. Ayan, excited yung ating mga... At dito nga, nakita nila may nahuli daw silang malaking pawikan. Nung nakaraan, nakakuha din sila ng malaking pawikan. And as usual, kailangan natin itong pakawalan. Kahit nga ako dito, ang ingay-ingay ko na, idols, kasi talagang tuwang-tuwa ako sa dami at lalaki ng isda na nahuli nila. May huli silang puting puset, talakitok, barakoda, at iba pang klase ng mga isda, idols.
Nakakatuwa, idols, kasi kahit pagod na pagod sila, makikita mo sa mga mukha nila na napawi lahat ng pagod nila dahil sa dami nilang nahuli. Sayang nga lang at hindi nakuhanan ng video yung mga ibang nakuha nilang isda dahil umikot ng kusa yung aming bangka. Dahil yung kapitan ng aming bangka is nag-dive din kanina dahil isa din siya sa mga divers. Pero makikita mo at maririnig mo na tuwang-tuwa talaga sila sa dami nilang nahuli. Ayan nga at maririnig mong nagtatawag sila ng video, kaso ang problema, umikot yung bangka namin at hindi kami makapunta sa harapan. 2 banyera nga yung nahuli nila, idols, at good start ito para sa morning dahil mamayang hapon magha-harvest sila ulit. At dahil uwian time na nga, ayan, inaayos na yung mga bangka, idols. Inaalalayan sila ng mga busero to make sure na walang masisirang net or masisirang pataw, idols. At talaga namang plinex pa nila yung napakalalaki nilang huli, idols. O diba, pawi talaga yung pagod nila at enjoy na enjoy sila sa kanilang activities. At habang hinihintay nga naming maayos yung mga flatboat, idols, napansin ko na kung mahirap pumasok sa baklad, mahirap din pala talagang lumabas, idols. Habang pinapanood ko nga sila, bilib na bilib talaga ako sa kanila, idols. At nung maayos na nga, idols, pinagtali-tali na yung 3 bangka. Sabi ko nga, itong bangkang sakay namin, siya ang maghihila doon sa 2 flatboat na walang makina. Dugtong pala. At nung maayos na nga yung pagkakatali, sinindihan na ni Kuya yung makina ng aming bangka. 15 to 20 minutes din ang ride from Baklad hanggang sa Pangpang, idols. At habang umuusad nga kami, unti-unti na rin nahihila yung 2 bangka at sadyang hinahawakan talaga para mas maganda yung pagkakalinya namin, idols. At nung okay na nga, dire-diretso na lang at pauwi na nga kami sa Pangpang. At medyo mataas na nga si Haring Araw, idols, at itong kasama naming aso inagmumuni-muni pa. Masarap naman kasi talaga sa pakiramdam yung boat ride na ito, idols. Lalo at ganito kaganda yung araw, makulimlim pa talaga siya, idols. Hindi pa kasi masakit yung tama ng araw sa ating balat, kaya naman vitamin C talaga siya, idols. At unti-unti nga natatanaw ko na yung Pangpang, idols. Pagdating sa Pangpang, bumaba na kaming lahat at hinintay namin na maibaba din yung huli ng mga isda. Hindi ko nga lang siya nakuhanan pababa, idols, dahil nalobat yung phone ko. Pero nakuhanan ko naman ng video yung kanilang nahuli, idols. Halos 2 banyera nga ng talakitok at iba't ibang isda yung nahuli nila at good size ito, idols. Kaya naman namili din ako, idols. Ang masasabi ko lang, grabe ang saya ng experience na to. Kaya thank you sa Ibapsi sa pag-invite sa akin sa kanilang fishing adventure. At sa masisipag at mababait nating fisherman, thank you so much po. At ikaw din sana, idols, nag-enjoy ka sa panonood.